I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Puntahan ko po yung huli nyo, yung pinaka-recent nyo na po na biyahe. Puntahan ko po yung huli nyo, yung pinaka-recent nyo na po na biyahe, pag-iikot sa bansa, Sikihor. Nagawa po namin ang istoryang yan at talagang nagre-reklamo yung mga kababayan natin doon na hindi lamang apekto yung pang-araw-araw nilang pamumuhay, maging yung tourism. So, kuryente po talaga, napaka-unstable pa rin ang kuryente at ilang lugar sa Visayas. Maging pagdating po sa Luzon naman, tubig. And ito pong problemang ito ay konektado sa mga private sector providers. Ano po ang inyong utos, ang inyong bilin na paano aayusin ito? I have always approached ito yung mga problemang ganito. Meron lang akong laging in my head na sinasabi, ang una mong reaction, fix the problem, not the blame. Kasi sinasabi, sinong dapat mananagot dyan? Sinong ganyan? Oh, sige, pero ayusin muna natin yung problema. And the way we fix the problem, we brought 2 generators from Palawan. They are now in Sikihor. They're already functioning. Maayos na. We even had to provide the fuel. In advance pa ng gobyerno yung fuel dahil hindi naman kami dapat ang gagastos dyan eh. Ang mahalaga rito, hindi mo pinaparusahan yung tao. So kahit na kung sinong nagkamali, hindi yan ang priority natin. Ang priority natin, makapag-deliver ng kuryente sa bawat bahay. And that's what we did. Kung hindi po nakaka-deliver ang SIPCOR, ay nandoon ba yung posibilidad na pag-review kung itutuloy pa ito or kailangan humanap ng iba? Rene-review na namin. Pero alam mo, like any contract, kung non-compliant ka, that breaks the contract. Puntahan ko po, San Juanico Bridge. Isa rin yan. Talagang maraming dumadaing, naapektuhan po yung kanilang biyahe. Di ba? At even their economy, pagtaas ng presyo. Ano po ba ang ang talagang inyong utos na paano ba natin pabibilisin ito para maayos kagad ang rehabilitation ng San Juanico Bridge? Ang naging problema, ang tumatawid mula Samar, Leyte Samar, bawat araw is 1,400 na truck. Kaya yun ang kailangan natin bigyan ng paraan na makatawid pa rin. Because like you say, it's affecting everyone. It's a supply rate. Hanggang Mindanao nagrereklamo ang tao kasi yung mga fast food chains, yung mga supply nila hindi makakarating. Naging delayed, nauubusan sila ng gamit, nauubusan sila ng supply. 3 to 5 days sila nag-aantay. Wala silang kinakainan, wala silang tinutulugan. There was this lady who was in charge of the delivery of gulay. Sabi niya, wala na. Yung patatas namin, tumubo na. Gano'ng katagal kami nagantay. Yung iba, nasira na. So, we made a system, put a system in place. It will be implemented by the Coast Guard na ang perishables have priority para hindi masira naman yung produkto. Ang San Juanico Bridge, lahat ng matulay, kailangan may maintenance yan, major maintenance yan every 3 years. Bago ka mag-maintenance, pupuntahan mo, titignan mo ano yung sira, ano yung kailangan, ano yung aayusin, bawat span, titignan mo. Nagulat ang aming mga engineers, sabi nila, malala na pala ito. Dahil yung maintenance sa nakarang ilang dekada, hindi naman ginawa. Sabi ko, bakit? Wala bang record yan? May record naman. Lahat ng job order, completed. Pero, tignan mo, puro kalawang. Hindi nila ginawa. At pag tinanong ko na naman yung mga lokal, sabi nila, hindi namin nakikita yung engineer na nag-aayos niyan. Never namin sila nakita. Ngayon lang sila dumating. Now, we had to take the emergency measures na private vehicles lang. So, what did we do? Nagroro tayo. Ang schedule namin, dapat by December, before the end of the year, ang pwede nang gamitin na sasakyan hanggang 12 tons. So kakayanin po by the end of the year yung 12 tons. Yan. That's another one that's a test. Sabi ko, pag hindi nyo natapos yan, tatanggapin ko yung resignation nyo. Siguro po mensahe natin sa mga kababayan natin na pinaka-apektado nito, ang mga kababayan natin sa Leyte at Samar. Ano po ang mensahe nyo sa kanila? Well, I'm sorry na nangyari ito. At alam ko yung nararanasan ninyo
nararanasan ng ating mga transport operators, ang nararanasan ng ating mga negosyante. Kaya asahan ninyo, talagang minamadali namin na maayos kaagad ito, and we'll make sure that you will be safe. We will bring the services of San Juanico back to normal. Galing po kayo ng Siquijor, punta ako, biyahe tayo pabalik ng Maynila. Kasi recently po, sumakay kayo naman ng MRT. Kung kayo po ay regular commuter, kung araw-araw ho kayong commuter, mararamdaman nyo sigurado yung siksikan, delay, at init. Hanggang kailan po ba nga magtitiis po ang taong bayan, Mr. President? Well, first of all, hindi to first time na sumakay ko ng MRT. Madalas namin gamitin yung MRT dahil sa traffic. Mas mabilis eh. So, kami, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, pagka hindi practical mag-traffic, magdadalawang oras ka hanggang Cubao, sabi namin mag-MRT tayo. Naramdaman ko yan minsan, sumakay kami ng MRT, talagang pagka nakapasok ka na, basta yung kamay mo nandito, hindi mo na magagalaw yon. So kausap ko yung mga tapos nakadikit ko na ganito. Kinakausap ko yung mga pasahero. Sabi, sir, ganyan talaga yan araw-araw. Alam ko, napaka-init, napaka-crowd. Yung init, okay pa lang yun. Wala namang problema, pawisan ng konti. Pero yung sikip, at saka yung hirap, tapos yung kahit na yung mga security check dati, kung ano na nagkakadelay, tinanggal namin lahat. Tapos cashless payment na. Tapos yung 1+3 na ginawa namin para sa pamilya. And we are studying na yung estudyante mabigyan ng malaking diskwento. Kasi I said, everywhere I go, ang senior at saka student, may diskwento malaki. 50%, ganun. Kasi ngayon 20% ang ina-apply po ngayon. So gusto nyo mas malaki? Mas malaki kasi yan those are the sectors of government na hirap of the society na hirap sa cash. Estudyante, walang pera ang estudyante usually. Yung mga matatanda ko, konti lang ang hawak nila ng pera. So, bakit pa natin pababayarin? They already served the country, nagtrabaho sila ng buong buhay nila. Dapat naman magbigyan natin ng konting benepisyo, di ba? Pinahaba natin yung trend. Dadalasan natin yung ng trend. Ngayon, those are the things that we can do immediately. Of course, we have the very big projects. Also, we have the subway project. We will be able to open it na umabot na sa Valenzuela. We have the extension of the MRT. So, but these are long-term projects. But they will come. They will come. We will start to see the completion of some of the phases by late this year, next year. 3+1, marami pong natuwa doon. Ewan ko kung may nakarating na po sa inyo na may mga umaapila, baka naman gustong gawin na everyday na. Yung 3+1. Hindi kayo, may nakarinig po, may na-interview po kami na maganda po yan, malaking tipid po sa amin. Araw-araw ba yan? Ay, hindi po pwede. Linggo lang. Linggo lang. Kasi namin, linggo is a family day. Is a family day. So that's what we are trying to encourage. Puntahan ko naman po ang NCAP. Marami po ang nagagalit or nainis at pumupuna sa pagpapatupad muli nitong no contact apprehension policy. Dahil ang sinasabi po ay nangyayaring gatasan. Hindi rin po kasi magaan yung babayaran mo, nasa 1,000 din pag ikaw ay natikitan po. Pero ano ho ba ang gusto nyo dito? Ito ba ay sinusuportahan nyo? Ipagpapatuloy ba to? Or iniisip nyo, pinag-iisipang itigil din muna at pag-aralan pa? In principle, agree ako dyan sa no contact. Agreed ako dyan. Magandang layunin yan. Ang layunin yan is yung traffic, yung masundan ng rules of the road. Na hindi tayo kung ano-ano yung ginagawa natin. And then, bawas yan sa korupsyon. Kasi... Taliwas sa sinasabi ng iba na ginagawang gatasan. Para sa akin, it will be the opposite. Kasi, magsabi na tayo ng totoo. Pag hinuli ka ng pulis, lisensya mo. May nakadikit doon sa lisensya. May nakasiksik na doon sa lisensya mo, mga 200, 500, baka malaki na. Mag-ingat ka, huwag mo nang uulitin. Pero nasuhulan mo na. Ito, it will be based solely kung ano yung
nasa picture. Pagbabayad siya ng multa, hindi binibigay siya kahit na anong tao. It's straight to the system. Puntahan ko po yung EDSA rebuild, yung rehabilitation. Lahat kami naghahanda na. Iniisip na kung saan dadaan. Yung iba, sana ang sinabi dun sa may mga e-vehicle o hybrid, sana all. Kasi exempted sila. Then you announce, hindi muna matutuloy. Bakit niyo po pinatigil muna o hindi muna itinuloy ang rehabilitation ng EDSA? Hindi ko matanggal-tanggal sa pag-iisip ko yung nasa kotse ka, nasa EDSA, makikita mo alas 12 na ng gabi. Ang haba pa ng pila, nag-aantay ng bus. Tapos yun, pag uwi nun, gigising na alas 4 yun. Mag-aantay na naman ng bus para makapasok na alas 7, alas 8. Yun na nga. Sinasabi, hindi pwedeng ganyan. Napakahirap na. Dadagdagan pa natin ng kahirapan. Sabi ko, siguro naman may mga bagong sistema dyan na hindi natin kailangan isara. O kung ang yung gagawin na, hindi 2 taon. So, sabi ko, tigil muna natin, pag-isipan natin mabuti. Hanap tayo ng bagong teknolohiya. There are new technologies. And so, I'm very happy with my decision. Kasi mukhang kakayanin na hindi 2 taon eh. 2 years ng pagdudusa. Hindi mo naman pwedeng gawin sa tao yun. Narinig niyo po yung part 3 ng interview ng Pangulo. Mayroong part 4 po yan. Medyo mahaba-haba. Yung nagtatanong kung ano daw yung solusyon ni Pangulong Marcos Jr. para makatawid po yung mga malalaking sasakyan dito sa San Juanico Bridge para makatawid. Yun po yung solusyon na ginawa ng Pangulo, yung tinatawag na RURO, mga kababayan, no? So ilalagay ko po yung sa screen, kung nakikita nyo, yan po yung tinatawag na RURO. So dahil dyan mga bes, alam nyo naman si Pangulong Marcos Jr., maraming very overstock knowledge, no? Magaling ang kanyang utak, maraming paraan na kanyang gagawin para masolusyonan ang problema. So, maganda po yun. So, kung nakikinig kayo, mga bes, ang Pangulo, nakikita niya yung problema na dapat nga, sabi nga natin, doon sa unang video natin, according to our President, dapat every 2 years, chine-check yan. Para nang sa ganun, ma-maintain yung ganda ng San Juanico, ma-maintain yung kanyang katatagan, maging matatag yung mga semento, yung mga bakal, para ma-monitor nang sa ganun iwas disgrasya. So, ang ginawa niya, tulad ng sinabi natin, ay sa pamamagitan ng RURO, mga kababayan, makakatawid po yung mga nagdadala ng mga produkto, no, para maihatid sa kabilang dako. So, the best talaga yung kanyang utak, mga bes. Alam nyo, ang Pangulo kasi, lahat po ng mga malalaking proyekto ng kanyang ama talagang binibisita niya po yan. Kasi, sa nakikita ko guys kasi matagal ng panahon dekada na po yun So, napakaswerte po natin dahil si Pangulong Marcos Jr. talaga namang siya ang pinili ng ating Panginoon para iluklok. Dahil alam niya ang puso nito makamasa, no? So, para ito guys, titingnan nyo yung sinasabi kong RURO. Ito yun mga kababayan, yung sa mga nagtatanong kung ano yung RURO. Ito po yun malaking barko po yan yan nagkakarga siya ng malalaking truck. Ito po yun. Nakikita nyo ba mga beswa? Ayan po yun Ayan yun yung malaking truck. Yan po yung sinabi ng Pangulo. Para nang sa ganun, makarating ang malalaking truck sa kabilang dako. Nakita nyo yun, ito. Truck ito may kargang malaki. So, isang malaking barko na mahaba ito for sure. Para siyang bulk, ganun. So, ito pa. So, yun ang sinasabi kong, yan yung sinabi ng Pangulo na RURO. RURO ba talaga yan? RURO ship. Sabi ganun, so, kung nakikita nyo, ito po yung sinasabi ng Pangulo. Nang sa ganun, makatawid sa kabilang dako, yung mga malalaking truck na may kargamento. So, kung nakikita nyo dito, guys, yung itong truck na ito yun, ito po yun. Ito yung sinabi ng Pangulo na RURO. Yan ang kanyang sinabing may paraan. Alam nyo naman ang Pangulo
Magaling talaga sa paraan yan. Ito yung mga sasakyan na may karga, no, ng mga mga motor ito. Mga motor yan. Mabibigat yan, mga bes. O, 'di ba? So hindi pwedeng dumaan yan sa mismong San Juanico. Kaya gumamit na ang Pangulo, sinabi niya, dapat gamitin natin ang ruro para makatawid sila sa kabilang kalye o sa kabilang dako. So ang galing ng kanyang pag-iisip, sabi sa inyo maganda yan. So nakita nyo naman ito, mga kababayan. Ayan yung truck kinarga dyan sa ruro. So yun, mga bes, ang aking pinaka-latest updates video. Pinakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng ruro. Barko din naman talaga yan, diba? Ayan OM goes. Yan si Roro. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on part 4. Thank you. Don't forget to hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Follow me guys. Babus and God bless Philippines!